sport for the warrior. It's not for everyone. Ako, konti lang yung makaka-embrace ng ganito. Palagi kong kinakausap yung sarili ko na huwag kang magda-doubt. Lahat kayo, pareho kayo may kamay. Kung tatama siya, tatama ka rin. Ititest talaga kayo kung hanggang saan yung patient nyo. Ayokong matapos tong karir ko sa pagiging national boxer nang hindi ako matawag na Olympian. Una-una, kailangan dumaan sa qualification event. Ang dami kasing nagsasabi, kahit naging world champion ka na, kahit ang dami mo ng tournament na pinanalunan, Olympic gold medalist ka, hindi ibig sabihin sa next Olympic magka-qualify ka. No, kasi every year po, every 4 years, yung mga atleta nagsasanay. Every year, nagde-develop yung skill nila, lumalakas sila. Marami kang dapat talunin para mag-qualify ka. So isipin nyo, buong mundo yung magsasali sa event and then yung kukunin 2 lang, 4 lang. Siyempre bilang atleta, mahilig tayo makapag-compete. Mas okay po yun sa training camp kasi madami kang naaaral na technique and tactics na kukuha mo sa iba-ibang bansa. Yes? Sir, Kamusta yung sparring mo kanina? binugbog na naman ako. Pero importante doon, kahit nabugbog ka, may natutunan ka. Unti-unti ko po nabubuo yung mga pangarap ko. Yun po yung naging isa sa mga pangarap ko dati na gusto ko din maging isang national team boxing dahil makapag-represent po ako sa ibang bansa at makapag-uwi ako ng medalya. Sabi ko nga sa sarili ko, simple lang po akong tao, simple lang po yung pamilya ko. Pero kahit paano po, dahil dito po yung way ko po na para magsilbi sa bansa natin, magbigay ng karangalan sa bansa natin. Nung nag-qualify po ako, yung moment na, yung laban na yon, yung kamay ko po yung tinaas, naiyak po ako. Parang nasabi ko lahat ng mga paghihirap ko simula nung pagkabata, nagkaroon ulit ng dahilan. Nung una, hindi ko talaga po inakala na magtatagal ako sa team. Pinangarap ko naman po yung Olympic pero nandun po sa sarili ko. Alam niyo po yung parang doubt sometimes na parang ang hirap. Kasi parang ang hirap makapasok ng Olympic. Hindi man po ako nakapag-medal sa mga major tournament na yon. Pero binigay naman sa akin yun. Ito nga, yung makapaglaro ako ng Olympic. Ira Villegas gets it. It's a unanimous decision. 2024, good thing naman po kasi doon ko po nakuha yung unang gold ko sa katagal-tagal ko sa national team. Nung nasa ring na ako, tapos sabi ko, God is good kasi nasa blue corner ako, tapos nakikita ko yung teammates ko and coaches ko. So, nung pagod na pagod ka na kasi grabe palitan, tapos every round nandun sa gilid, tapos yung pagod ka nawawala kasi nakikita mo sila eh, nag-cheer sila, tapos sobrang proud, parang sobrang thankful ako na ganun yung nangyari. Tapos hindi ko yung akalain na ganun. Napaka-thankful ko kay coach kasi lagi sa corner, binibigyan niya ako lagi ng lakas ng loob every sabi niya, hindi, sa'yo na to, kunin mo to. Ganun. Nakikita nila coach, bakit ako magdada?
ayun nga po, nakuha ko na yung, nag-qualify ako. Sobrang nag-i-enjoy ako pag nasa loob na ako. Kumbaga, akin to. Akin tong ring na to. Pinakamalaking challenges po talaga. Aside sa mga injury, kalaban ko yung sarili ko ngayon. Then aside dyan, nung time na yun, bata pa ako. Nasa 32 years old na ako. So, iba na yung ng katawan ko ngayon. Sinasabi nga ng karamihan na age is number lang nga daw. Pero hindi po totoo yan. Sobrang hirap talaga. So, alam ko sa katawan ko na may nagbago talaga. Pinapakiramdam ko yung katawan ko na pag kailangan mag-rest, magre-rest po ako. Yun yung iniba ko sa training. Sobrang laking importante po talaga na may kasama ka kasi may hahatak sa'yo, may tutulong sa'yo. May mag-a-advise sa'yo kung anong kulang sa'yo. Wala, hindi ako nag-GPL. Sila. Coachmates, no? Sony ako eh. Si Yumir, si Nesty, and si Ira, naabutan ko sila na nasa youth level pa sila. Pagpasok nila sa national team, I was their mental performance coach or their sports psychology consultant. Na yung importance lang din nung sports psychology, it's not just pagdating sa actual performance nila during competition. Nowadays, palaging kasama na yung well-being. We don't want to look at them as just medal-generating machines. So we look at them as people who do boxing, people who also have psychological needs. We all understand at this point, not just boxing, but sport in general, yung mental side of things is extremely important. Kaya itong mga the previous major tournaments that we've participated in, so we had to make sure na kompleto yung support team. So meron kaming strength and conditioning coach, meron kaming physical therapist, meron kaming nutritionist. And then before, I functioned as their mental performance coach. Para ang pagdating ng competition, ang iisipin na lang nila is yung pag-execute na lang ng competition plan. So, kumbaga, the rest is taken care of. Okay. We won that 4 times, right? We will go to the Olympics, win a medal, and number 4, we will get the gold. Okay? Oh, ako na nga magpapapirma eh. Gusto natin ma-feel nila they're well supported para maka-all out sila. Oo, like kumakain. Tapos alam mo ba, yung kwarto namin, may parang spread na pagkain, snacks na mas maganda pa kaysa dun sa buffet sa baba. Ay, hindi po sa akin yun. Labas po ako dyan. Mas maganda yung instruction at the same time, madidimo mo rin sa mga athlete mo. Kaya yung mas malaking bagay rin talaga na eksperyensyado yung mga galing din sa athlete, galing din sa pag-athlete. At least siya, alam niya kung paano i-didimo yung mga instruction na gagawin. Boxing shirt, yung BP rin yun. Yan, ganun ako. Parang Larga! kasi yung mga athletes nakakuha sila ng lakas from lots of things from their boxing coaches, from the staff also. So I think it's also very important for them to have someone who they trust to manage their health. Grabe talaga kasi lagi kami nag-usap ng head coach namin na si Coach Ronaldo Galido na talagang focus, ano yung mga bata, yung training ng bata na sana avoid yung mga injury para 100% makapag-buo sila sa training. I think yun yung hindi na rin nakikita ng mga tao, nakikita lang natin sila.
nanalo na sila ng medalya. Pero yung daily grind, yun yung I think very impressive sa kanila. Even yung whether it's times of success, times of failure, talagang tsinaga nila eh. Kumbaga, nag-commit sila sa sarili nila eh. Napaka-importante bilang atleta na malakas po yung utak natin. Before kasi yung fight, sineset ko na po yung sarili ko. Tapos kinakausapin ko lang yung sarili ko na, hindi, para sa'yo to eh. Kunin mo to, para sa'yo to. Kung akin to, hindi ako papatalo. 3 rounds lang to. Same kami nag-training. Alam ko sarili ko, nag-train hard ako, nag-train hard siya. Alam ko, nagdadasal din siya sa Panginoon. Nagdadasal din po ako. Sa isip ko lang, matapos yung laban namin, ako yung mananalo. Laruin natin to, yun yung iniisip ko. And syempre, yung mga kaba, natural lang yan, pero mas nag-i-enjoy po talaga ako. Inahal na rin nila yung proseso. In-embrace nila yung kahit mahirap, kahit extremely challenging, kahit ang daming sakripisyo. Ito siguro yung pinaka malalim talaga yung pinanggagalingan. Dahil yung boxing, they really see it as something na nagbago talaga ng buhay nila. Hindi ko gusto yung boxing nung una dahil sa gusto ko siya. Gusto ko siya dahil nakakapag-provide ako sa pamilya ko. Unang tinraining niya sa boxing si kuya ko, ay mga pinsan ko, kapitbahay namin. Sinabihan niya talaga ako na hindi para sa babae yung boxing. So, ako naman sobrang talaga, pasaway ako eh. Makulit talaga ako. Nakakarating kay papa ko na may kasuntukan ako sa basketball. So, sabi niya na, halika na, sumali ka na sa akin. So, nung pinasali niya ako, 9 years old po ako nag-start nun. Pagdating ng 11 years old, first laro ko siya, lalaki pa yung kalaban ko. Ang sa akin naman that time, laro lang. Hindi ko inisip na sports yung boxing. Basta laro lang. Ang saya ko kasi nanalo ako, may pera. 500 or 1K, mga ganon. Kumpukan lahat ng mga tao sa boxing ko kasi alam nilang babae na maglalaro. So nagulat sila. Nung nanalo ako, may libreng merienda. Yung pagbaba ko, tinawag ako ng tindera. Kuhain mo lang yung gusto mo kasi inangat mo yung kababaihan. So sa larangan ng boxing, gumanon. So parang na-amaze talaga ako doon. When I was 9 years old, nakikita ko na kasi si kuya ko yung nagbaboxing. Dinadala niya yung mga equipment sa bahay. Siyempre, bata ka pa, curious. Pag nag-aaway-aaway kami magkakapatid, masaya kasi si papa ko. Yung ginagawa niya, yung pinapakuha niya yung gloves and headgear, tapos nag-i-sparring kami. Then na-inlove ako sa boxing kasi nakikita ko yung brother ko na parang natuto siyang tumayo sa sarili niya. Tapos may mga time na gusto kong umuwi kasi gusto kong makasama yung family ko. Kasi para pag nag-32 ako dito, kalahating buhay ko na is nasa team na. Tapos akala ng mga kapatid ko parang, swerte mo kasi nandyan ka, nakakapunta ka sa ibang bansa. Pero hindi nila alam, maswerte sila kasi nakakasama nila yung magulang namin. Hindi nila alam, ginagawa ko to para sa kanila, para sa family ko. Worth it. Sobrang worth it siguro to, lalo na pag medal ako. Gusto ko ibalik sa kanila lahat ng binigay nila sa akin. Tumbasan pa yon at iparanas ko sa kanila yung hindi ko naranasan bilang anak. Mas importante sa akin yung mama at papa ko kaysa sa lahat po. Ayun po. Kaso po, nag-ano lang, skincare routine. What's your skincare routine? Naghihila ako kay Mrs. eh. Pag gumawa po ako, lalo ako magpo-problema. Sumakit yung ulo niya eh. Nagsimula po yung career ko nung unang laban ko po sa amateur boxing. Nung 7 years old po ako, nanalo po ako at nakatanggap po ako ng prize na 500 pesos. And then binigay ko sa magulang ko. So sabi ko, ganito pala yung feeling na maging isang boksingero na makakatulong ka sa magulang mo. Isa din yung boxing na
nasabi ko sa sarili ko na ito yung tutulong sa akin na makaangat po ako sa buhay, sa hirap at ginawa, kasama ko dyan yung pamilya ko. Yung moment na yon na pagkapanalo ko, pagka-qualify ko, nasabi ko, kasama ko sila lahat sa tagumpay ko na yon. Kaya hindi ko makakalimutan yung time na yon na nakausap ko yung tatay ko na sabi niya, ang layo sabi niya, ang layo na narating natin. Sabi niya, hindi ko, dati pangarap lang natin na makapunta ka sa Olympics, pero nandyan ka na ngayon. Nandito na to, parang iba yung feeling eh. Ang sarap mag-look back talaga sa mga pinagdaanan mo na, ayan na, parang sobrang worth it. Lalo na pag nakuha ko, tas iba yung feeling na eto, tas marirealize mo na yung muntikang ka na sumuko. Naging Olympian po ako, binuo ko po to simula nung pagkabata pa ako. Nagsanay po ako, nagsakripisyo, inalay ko po yung buong buhay ko dito sa sports para maging mahusay sa boxing. Pag once sa Olympian ka na, sobrang daming naglo-look up na sa'yo. Ibang level na siya. Pag tinawag ka na Olympian, madami ka pong responsibilidad, madami kang dapat patunayan. Yung pressure, as in, nandyan talaga yan. Sobrang init, bugbugan yung training, pero yung pressure na yon, yun po yung ginagamit kong motivation, yun po yung nagbibigay ng lakas sa akin para magpursigi po ako sa ensayo ko. Ngayon po kasi, aside sa pangarap ko, aside para sa akin itong ginagawa ko, dinededicate ko po ito para sa bayan, para sa kapwa ko Pilipino po. Ito na yung sabi ko, itong last na Olympics na ito, inaalay ko na sa kanila. Alam ko sa sarili ko na ginawa ko yung best ko sa training, wala akong mistake na ginawa. Lahat ng preparasyon is pulido. Talagang ready ako pagdating sa tournament. Pagdating ko sa Paris Olympics, masasabi ko lang sa sarili ko, I deserve the gold. Kaya ko manalo, kaya ko maiuwi yung gold. Ang dami kong pinagdaanan. Kumbaga, nasa talampakan ako dati, ang Olympics. Nasa langit. Ang hirap, wala akong hagdanan, wala akong lubid para makapunta dyan sa langit. Talagang hindi ko alam kung paano ko gagawin, paano ko bubuin yung mga pangarap ko. Pero dahil sa determinasyon ko, dahil sa pamilya ko na nandyan po, tumutulong, nagtutulak sa akin sa lahat ng mga pagsubok na dumating sa akin, na kaya ko sobrang blessed po. Yun yung nararamdaman ko na two-time Olympian na ako. Like, hindi ko siya nai-imagine before. Ang sarap sa pakiramdam na parang habang iniikot yung village na yun, nakaka-proud na alam kong dalag-dala ko yung Pilipinas. Tinitignan ko na po talaga kasi yung sarili ko na parang, this time, itataas yung flag para sa akin. Gusto ko maranasan na ganito, bahal na yung parang in-imagine ko na itutugtog yung national anthem, itataas yung flag para sa akin. Hindi lang para sa akin, para sa bansa ko at para sa lahat.